Ako nga po pala si Daniel Luis Baladad. Sa mga nakakakilala po sa akin sa personal at kung friend nyo man ako sa Facebook, ako po ay humihingi ng tulong sa inyo na i-share ninyo ang video na to. Last March 24, itong taon din na to, syempre, meron pong event na musical stage play na ginanap dito po sa Town Plaza Auditorium ng San Fernando, La Union. Isa po ako or kabilang ako sa production team. Nag-start po yung show ng mga 8 p.m. at natapos ng 10 p.m. Pero nung mga around 10 p.m. na yon ay hindi muna ako umalis kasi may inihandang dinner para sa amin. So, nagstay ako sa auditorium together with the other production team and other cast habang yung mga tao sa kinumbida naming lights and sound system ay nagsisimula ng magbaklas. Around 11 p.m., sabay-sabay na kaming lumabas ng auditorium ng mga cast at production team hanggang sa naisipan namin na mag-celebrate sana ng konting victory party dito po sa Dalumpinas Oeste doon sa place ng isa sa mga cast. So, since walang sasakyan yung iba, napilitan na lamang na mag-commute. So, isa ako sa mga nag-commute, nag-tricycle ako kasama nung isa pang cast. At wala ni isa sa amin ng kasama ko na yon ang nag-backride. Doon kaming dalawa sa loob. So, pagbaba namin ng kasama ko sa Dalumpinas, then siguro mga more than 5 minutes na yung lumipas after nakaalis yung tricycle. Nang maisipan kong hugutin sana yung phone ko sa bag ko. Pero laking gulat ko na wala naman dun. Sinubukan ko pang alisin lahat ng laman ng bag ko pero wala talaga. Kahit sa bulsa ko wala. And sinubukan kong makitawag gamit yung phone ng isa sa mga kasamahan namin na si Francis. Napaparing pa rin naman namin siya. So what we did at first, umangkas ako dun sa motor ni Francis para bumalik kami sa Town Plaza at nagbabakasakali kami na baka mahanap namin doon yung phone ko. And then, naabutan pa rin namin doon mga tao sa lights and sounds. At sa kanila kami nagtanong kung meron ba silang nakitang phone, Vivo Y11, something dark aquamarine ang kulay, pero wala daw. At that moment, tinawagan ulit namin ni Francis yung number ko at nagre-ring pa rin naman siya. Ngayon pa man, bumalik ulit kami ni Francis doon sa Dalumpinas to continue the party. After the party, umuwi muna ako kasi pagod na rin yung katawan ko at ayoko na munang ma-stress. Pero one thing in mind na lang, kung wala sa Town Plaza, malamang naibulsa ko yung phone at nag-slide out nung nasa trike kami ng kasama ko nang di ko namamalayan. At naiwan yung phone ko sa tricycle. Kasi kung nilagay ko sa bag ko, matik na nasa bag ko lang siya. March 25, Sabado ng umaga, since wala akong ibang Android phone or any other device where I can use my social media accounts, ay kinailangan ko pang magpunta ng internet cafe para lang ma-chat yung mga contacts ko to inform everyone na nawawala yung phone ko. At the same time, ma-forward ko rin sa kanila yung temporary number ko. Kumbaga, in case of emergency, ayan, for call or text purposes muna. Ano man yung temporary phone na dala ko during that day is yung itong phone ng mother ko, which is the keypad pa. So, sinubukan ko na loadan yung phone ng nanay ko para matawagan ko number ko o yung phone ko na nawawala. And doon ako lalo nasaktan nang malaman ko na out of coverage na pala. So, I assumed na inalis na yung SIM card at inangkin na po ng iba yung phone ko. And then, sa pag-contact ko sa mga friends ko sa Facebook, ay napilitan din ako na gumawa ng temporary Facebook account na nagngangalang Luis Baladad. Kasi hindi ko mabuksan yung original or yung main na Facebook account ko. Kasi mabubuksan ko lang yung Facebook o yung Gmail sa computer or sa desktop through the authentication or yung two-step verification sa phone ko through Gmail. Kumbaga, mangangailangan ako ng code para maka-access sa Facebook or sa kahit anong social media platforms kapag sa computer ako mag-login.
Pero since nawawala yung phone ko, mahihirapan din ako na makapag-login sa computer or any device. And then, so sa temporary Facebook account ko nga na yun, na Luis Baladad, ako ay nag-post sa Facebook page ng Damdamag Ilocano about sa phone ko. Pero di pa yata na-approve until now. Siguro dahil hindi ako naka-follow. Hindi naka-follow yung Luis Baladad na Facebook account o yung temporary account ko na yun doon sa Damdamag Ilocano page. Actionan ko sana agad itong problema ko na to on that day. Kaso timing din na may show na naman ako ng 2 p.m. to 5 p.m. sa Mana Mall. So, naisantabi ko ulit yung plano na purnada kumbaga. March 26, linggo ng umaga, nag-text itong boss ko sa phone ng mother ko at tinatanong kung ano ba yung description nung nawala ako na phone. At sinabihan niya ako na pumunta daw ako sa net cafe para makita yung sinend niya sa akin na screenshot ng isang post ng isang nagngangalang sa Facebook page ng Luba Store na di umano ay may ibinibentang phone na katulad ng phone ko. At sinabi din ng boss ko na tugmang-tugma daw yung description na sinabi ko at sa nabasa niyang description doon sa seller na yon. Even yung picture mismo. Kaya napakalakas ng kutob ko na sa akin nga yung phone na yon dahil napaka-coincidence naman na kawawala lang nung phone ko. The next day, may nag-post na sa Lubas na same model din ng phone ko. At doon sa post na yun, at kitang-kita nga na ibinibenta ng seller ang phone na ito sa halagang 2,500. Sabay-sabi pang bas daw muna sa barat. And using my temporary Facebook account na Luis Baladad, ay sinubukan kong i-stalk itong si pansin ko madami siyang mga post ng mga binibenta niya na phone at sinat ko din yung tao nga na to at nagpanggap akong buyer at sinend ko sa kanya yung screenshot sa akin ng boss ko at tinanong ko kung available pa at sinabing sold na daw. Doon ko naman tinapos yung convo namin. Isinali ako ng boss ko sa mga GC namin tapos yung isa doon sabi niya kilala daw niya yung dati daw nag-aaral sa Lorma, dating taga Kalingkamasan sa San Juan. At yung isa naman na nasa GC, ang sabi niya wala na rin daw yung pinost ng sa Lubas. The next day, March 27, araw ng Lunes, gumawa ako ng aksyon. Bale, nagpunta ako sa Tangki Police Station para mag-report o blatter about sa nawawala ko nga na phone kasi merong nagsuggest sa akin na punta daw ako muna sa pulisya para sa form which is ito siya para ito daw yung ipipresent ko sa NTC para sa ganun ay official nang ma-deactivate yung phone ko nga na yun nang sa gayon ay hindi na magamit ng kung sino man yung nakapulot o nakabili kasi baka nga naman makaperwisyo pa ng ibang tao, di ba? Yung taong nakakuha ng phone ko. And then, tinanong ako ng mga pulis kung sino daw yung kumuha. And sabi ko, sir, stock nyo na lang sa mga cellphone ninyo kasi wala akong phone dito. The keypad lang yung gamit ko. Bali yung pangalan niya, ganito, ganyan. And then, nung tinanong naman ako kung taga saan yung tao na yun, sabi ko, sir, dati daw taga Kalingkamasan sa San Juan. Sabi nung nakakilala sa kanya. Pero ang naalala ko naman na sinabi ng pulis, siguraduhin ko daw kung saan ba talaga siya eksaktong nakatira at nang mabigay daw yung summon doon sa mismong barangay niya. But in that moment, ang ginawa ko, uwi muna ako dahil may mga need pa akong tapusin. So, ayun, nasantabi na naman yung plano ko na yun. Sa mga nagtatanong naman, bakit ngayon lang ako naglabas ng video na ito or kung bakit hindi ko pa rin nailalakad sa NTC itong problema ko nga na ito, well, madami lang din po talaga akong ganap o pinagkakaabalahan sa buhay. Ngayon ko lang po nilabas ang video na ito dahil late na rin ako nakabili ng bagong phone kasi late na din nilang ibinigay yung sahod namin sa musical stage play at sobrang kailangan na kailangan ko na rin po talaga ng phone, hindi lamang upang may magamit ako na pang-edit sa video na to kundi
para na rin madali na lang akong maka-access sa mga contacts ko online instead na pupunta pa ako ng net cafe. So, kung ang tanong ng mga nanonood dito is, "Oh, may bago ka na palang phone, bakit kailangan mo pang habulin yung nagnakaw?" 'No? Well, may pagka-sentimental value kasi sa akin yung cellphone na yun dahil 3 years ago, iniregalo yun sa akin ng utol ko nung mismong birthday ko pa at brand new siya nung nabili niya yung phone. Sa nagbenta naman ng phone ko na si sa Facebook, sana makarating sa'yo ang video na 'to, sana mapanood mo. Pasensya ka na lang din siguro kung ginawa ko 'tong video na 'to imbes na direkta kitang i-PM sa Messenger. Pero alam ko na sa pamamagitan ng video na 'to ay mabilis makarating sa'yo sa tulong ng social media. Kung yung phone ko na binenta mo ay binenta lang din sa'yo, sabihin na lang natin gano'n, siguro puwede ko pang i-consider na inosente ka doon. Bakit? Kasi after all, hindi mo naman malalaman kung nakaw ba o personal na gamit nung nagbenta sa'yo, 'di ba? Puwede pa akong makipagtulungan sa'yo para matukoy kung sino yung nagbenta nun sa'yo. Well, not unless kasabwat mo rin. Kasi madali lang naman i-deny na, "Oh, kasi yung nagbenta nito sa akin blinak na ako, eh. Hindi ko na maalala anong name niya sa Facebook." Pero sana hindi gano'n, 'di ba? Hindi naman kita hinuhusgahan. Pawang ano, opinion lang naman. At kung may mabuting kalooban ka talaga, eh, tutulungan at tutulungan mo ako. Siguro gipit lang talaga yung taong nakapulot ng phone ko tapos ibinenta dito sa tapos ibinenta ni sa ibang tao, kung gano'n nga yung nangyari. Pero kung sino man sa kanilang dalawa ang may sala dito, ito na lang sasabihin ko. Kung kayo ay pamilyadong tao na, isipin niyo yung ipapakain niyo sa kanila, sa pamilya niyo, galing sa nakaw. Ako kasi naniniwala sa karma, ewan ko lang po sa inyo. Pagpalain sana kayo sa taas at sana'y kayaman ninyo 'tong ginagawa niyo sa akin kung sino man sa inyong dalawa. Hindi ko ginawa itong video na 'to para magpahiya ng kung sino mang tao kasi di hamak na mas kahiya-hiya 'tong ginawa nila sa akin, kung sino man talaga yung salarin dito. Kay ano naman, kung ikaw man yung napakaswerteng nakapulot ng phone ko tapos binura mo yung mga files ko, inalis mo yung mga SIM card ko, ni-reformat mo tapos binenta mo, alam mong krimen 'yan. Alam mo din kung saan ka hahantong. Pero pinapadalangin ko na lang, sana nga hindi ikaw yon, nabiktima ka lang din. Dahil kapag napatunayan ko na sa akin talaga yung phone na binenta mo, sa oras na na-block yan sa NTC, walang ibang magagawa yung buyer mo kundi ang hanapin ka at kukunin yung ibinayad niya sa'yo at ibabalik sa'yo yung phone. At 'pag hindi mo siya binigyang pansin, baka puwede ka pa niyang i-report sa pulis at kasuhan ka. At sana makarating din ito sa kanya, makarating sa kanya 'tong video na 'to para maging aware din siya. Bale nasa akin yung IME 'no, nung phone ko na nawala. Ultimo yung resibo ng nagbilhan ko, nasa akin pa rin. Wala nga lang akong oras muna para idulog ito sa NTC dahil busy pa. 'Pag nagkataon, talagang masisira ka sa buyer mo. Do'n pa lang niya malalaman na yung ibinenta mo pala sa kanya ay pag-aari pala ng iba. In short, nakaw pala. Pero kung malinis ang konsensya mo, makikipagtulungan ka sa akin para mabawi yung phone ko sa pinagbentahan mo. Alam kong hindi ka magdadalawang isip na tulungan ako. At napakasuwerte mo dahil nakapulot ka ng phone nang walang password. Again, kung ikaw nga yung nakapulot din ng phone ko bago mo binenta yun sa iba. Pero kahit saang anggulo kasi natin tignan, ikaw at ikaw pa rin ang maiipit dito kasi ikaw nga yung nag-post doon sa lubas, 'di ba? So, pag-isipan mo lang ng maigi bro kasi career mo din ang nakasalalay dito. At kung mali man ako ng hinala sa'yo, then patunayan mo na hindi ko talaga phone yung binenta mo. Na nataon lang na Vivo Y11 din siya in the same color. O kaya pakita mo yung mga papeles niyan at kung sisipagin ka man, ipa-block mo sa NTC yung phone na binenta mo nang maniwala ko ng hindi talaga sa akin yan. Pero malakas talagang paniniwala ko na sa akin talaga yung cellphone na yan na binenta mo. Kung gusto mo naman, i-PM mo lang ako, magkita tayo sa Tangki Police Station, dalhin mo yung taong nagbentahan mo, kasama na rin yung phone na binenta mo sa kanya, and then dun tayo mag-uusap-usap. Ngayon kung ang kaso is meron talagang nakapulot ng cellphone ko tapos ibinenta sa'yo, tapos ibinenta mo rin sa iba, kung nako-contact mo pa rin yung tao na nagbenta sa'yo ng cellphone ko, kung hindi naman alam mo kung saan siya nakatira, alam mo, ultimo yun, makakasuhan ng pagnanakaw, saka pagbebenta ng nakaw. Pwedeng-pwede mo siyang i-report din sa kinauukulan
kung talagang inosente ka at hindi mo alam na yung ibinenta sa'yo ay nakaw din. At sa mga nanonood ng video na 'to ay, magsilbing aral na rin sana 'to sa lahat. Ingatan po nating maigi yung mga mahahalaga nating personal na belongings. 'Pag lumalabas tayo ng bahay, lagi nating i-double check yung mga dala natin. Ako, aminado ako, naging careless talaga ako. Actually, first time kong manakawan ng cellphone, kaya sobrang, nakaka-worry din talaga kasi lahat ng mga importanteng files ko nandodo'n. Nakakalungkot lamang isipin na sa panahon talaga ngayon, mangilan-ilan na lang yung mga taong honest, lalo dito sa Pilipinas sa hirap ng buhay, handang gumawa ng masama para lang mabuhay.